May mga gabi na tahimik, pero ang ingay ng isip mo. Yung tipong, ikaw yung umalis, ikaw yung nagsabi ng tama na, ikaw yung pumili ng sarili mo, pero bakit parang ikaw pa rin yung talo? Bakit kahit alam mong tama yung desisyon mo, masakit pa rin? Parang may mali, no? Parang dapat gumaan na. Dapat masaya ka na. Dapat free ka na. Pero hindi. Kasi ang totoo, hindi naman ganun kasimple ang pag-alis. Hindi porkit ikaw yung naglakad palayo, ibig sabihin hindi ka nasaktan. Hindi porkit ikaw yung pumili na tapusin, ibig sabihin wala ka nang minahal. Minsan, ikaw yung umalis hindi dahil gusto mo, kundi dahil wala ka ng choice. At yun yung parte na hindi nakikita ng ibang tao. Nakikita lang nila yung ending. Hindi nila alam kung ilang gabi mong pinag-isipan yun. Ilang beses mong kinumbinsi sarili mo na baka kaya pa, na baka magbabago pa, na baka this time, pipiliin ka na. Pero dumating ka sa point na kahit anong kapit mo, ikaw na yung nauubos. At doon mo na-realize, hindi ka na lumalaban para sa relasyon. Lumaban ka na lang para hindi mawala yung taong mahal mo. At magkaiba yun. Kaya ka umalis. Hindi dahil hindi mo siya mahal, kundi dahil mahal mo pa siya, pero hindi mo na kayang saktan yung sarili mo para lang manatili. Pero ito yung hindi sinasabi ng karamihan. Kahit ikaw yung umalis, may grief pa rin. May lungkot pa rin. Kasi hindi lang yung tao yung iniwan mo. Iniwan mo rin yung version ng sarili mo nung kasama mo siya. Yung mga plano nyo, yung future na inimagine mo, yung mga simpleng bagay na dati normal lang. Pero ngayon, biglang may kulang na. At yung utak mo, hindi niya agad alam kung paano i-let go yon. Sa psychology, may tinatawag na attachment. Hindi lang siya tungkol sa pagmamahal, kundi sa pagiging sanay, sa pagiging familiar. Kaya kahit nasasaktan ka na noon, may part ng utak mo na gustong bumalik. Hindi dahil masaya ka doon, kundi dahil yun yung nakasanayan mong mundo. At ang totoo, mas madaling manatili sa sakit na kilala mo kaysa harapin yung uncertainty ng pag-alis. Kaya kahit ikaw yung nagdesisyon, may part sa'yo na nagluluksa. At minsan, yun yung nakakalito. Kasi tinatanong mo sarili mo, kung ako yung umalis, bakit parang ako pa rin yung naiwan? Pero baka ito yung mas totoo. Hindi ka naiwan. Ikaw yung nagligtas sa sarili mo. Hindi lang agad mararamdaman yun. Kasi healing doesn't feel like relief at first. Minsan, mas lalo siyang masakit. Parang sugat na ngayon mo lang nilinis, kaya ngayon mo lang nararamdaman yung hapdi. At oo, may mga araw na mamimiss mo siya. May mga araw na iisipin mo kung tama ba talaga yung ginawa mo. May mga gabing gusto mong bumalik kahit alam mong hindi na dapat. At okay lang yun. Hindi ibig sabihin na nagkamali ka. Ibig sabihin lang, totoo yung naramdaman mo. Kasi hindi mo naman basta-basta tinapon yung isang tao. Pinili mong iwan kahit mahal mo pa. At hindi lahat kayang gawin yun. Pero ito yung twist na hindi mo inaasahan. Yung sakit na nararamdaman mo ngayon, hindi siya sign na mali yung desisyon mo. Minsan, yun pa nga yung proof na tama yun. Kasi kung hindi ka nasaktan, ibig sabihin hindi ka nag-risk, hindi ka nagmahal, at hindi ka nag-grow. Minsan, ang pinakamasakit na desisyon, yun din yung magbibigay sa'yo ng pinakamalaking kapayapaan. Hindi lang ngayon, pero balang araw. At darating yung araw na babalikan mo to. At maiintindihan mo kung bakit hindi ka dapat nagstay. Hindi dahil wala kang pagmamahal, kundi dahil finally, natuto kang piliin yung sarili mo. At kapag dumating yung taong hindi ka napapipiliin, doon mo marirealize, hindi ka mahirap mahalin. Hindi lang siya yung tamang taong magmamahal sa'yo. Kaya kung nasasaktin ka pa ngayon, kahit ikaw yung umalis, huwag mong madaliin. Hindi mo kailangang maging okay agad. Kasi minsan, ang pag-alis, hindi pagtatakos ng sakit. Simula pa lang siya ng paghilom.